Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang konsepto ng demand. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, madalas tayong nakakarinig, o nakakaranas ng mga salitang mataas ang demand, o kulang sa supply. Ngunit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng demand, sa pananaw ng economics? Ito ba ay simpleng pagnanais na magkaroon ng isang bagay? O mayroon pa itong mas malalim na kahulugan, na humuhubog sa presyo ng mga bilihin, kita ng mga negosyo, at pati na rin sa takbo ng ating ekonomiya? Ang demand ay isa sa pinakamahalagang konsepto sa economics, na kasama ng supply, ang nagtatakda ng takbo ng merkado. Hindi lamang ito tumutukoy sa kagustuhan ng tao na bumili, dahil kahit sino ay maaaring maghangad ng mamahaling sasakyan, o magandang bahay, kundi kasama rito ang kakayahan at kahandaang bilhin ang isang produkto o serbisyo, sa iba't ibang antas ng presyo, sa isang tiyak na panahon. Sa aralin na ito, ating tatalakayin ng mas malalim ang kahulugan ng demand, ang tanyag na batas ng demand, at ang iba't ibang salik, na nakaaapekto rito. Alamin natin kung paano nagbabago ang ating desisyon sa pagbili, kapag tumataas ang presyo, kapag lumaki ang ating kita, o kapag nagbago ang ating panlasa, at paano ang mga ito, nagdudulot ng epekto sa buong lipunan. Panimulang gawain. Ano ang bibilhin mo? Sa araw-araw na pamumuhay, lagi tayong nahaharap sa pagpili. Kapag may hawak kang limitadong pera, hindi mo maaaring mabili ang lahat ng gusto mo. Kailangan mong magpasya, kung ano ang mas mahalaga, at kung ano ang mas kailangan. Narito ang ilang mga bagay, na maaari mong pagpilian. Bigas, pangunahing pagkain, na kailangan sa araw-araw. Soft drinks, inuming pampasaya, o pampalamig. Cellphone, ginagamit sa komunikasyon, pag-aaral, at libangan. Sapatos, pananggalang sa paa, at pampaganda ng pananamit. At school supplies, kailangan sa pagpasok sa paaralan. Alin ang una mong bibilhin? Bakit iyon ang iyong pinili? Ano ang nakakaapekto sa iyong desisyon sa pagbili? Ang iyong mga sagot ay nagpapakita ng konsepto ng demand. Ang pagpili mo ay hindi lamang base sa kung ano ang gusto mo, kundi kung ano ang kailangan mo, kung kaya mo itong bilhin, at kung ano ang prioridad mo sa ngayon. Ang mga sagot na ito ang magsisilbing batayan natin, upang mas maunawaan kung paano gumagalaw ang demand sa ating ekonomiya. Ano ang demand? Madalas nating naririnig ang salitang demand sa balita, sa palengke, o kahit sa ating usapan. Ngunit, alam mo ba ang tamang kahulugan nito sa economics? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyong nais, at kayang bilhin ng mga mamimili, sa iba't ibang presyo, sa isang takdang panahon. Hindi sapat, na gusto lang natin ang isang bagay, para masabing mayroon tayong demand dito. Halimbawa, gusto nating lahat, na magkaroon ng mamahaling sasakyan, o malaking bahay, ngunit kung wala tayong sapat na perang pambili, hindi pa ito maituturing na demand. Apat na mahalagang sangkap ng demand. Upang masabing mayroong tunay na demand, kailangang taglay nito ang apat na mahalagang elemento. May kagustuhang bumili. Ito ang pagnanais o hilig ng tao na magkaroon ng nasabing produkto o serbisyo. May kakayahang bumili. May sapat na pera o kakayahan ang mamimili upang mabayaran ang halaga ng kanyang nais bilhin. May takdang presyo. Ang dami ng gustong bilhin ay nakadepende sa itinakdang halaga o presyo ng produkto. May takdang panahon. Ang pagbili ay nangyayari sa isang tiyak na oras o panahon. Pwedeng sa isang araw, sa isang buwan, o sa isang taon. Sa madaling sabi,
Ang demand ay ang kombinasyon ng kagustuhan at kakayahan ng isang tao na bumili. Ito ang dahilan kung bakit gumagalaw ang mga presyo at kung bakit patuloy na gumagana ang ating pamilihan. Demand sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Madalas nating isipin na ang konsepto ng demand ay para lamang sa mga ekonomista o sa pag-aaral. Ngunit kung ating pagmamasdan, ang demand ay bahagi na ng bawat desisyon na ating ginagawa araw-araw. Makikita natin ito sa kung ano ang ating binibili, kung kailan tayo bumibili, at kung gaano karami ang ating kinukuha. Narito ang mga simpleng halimbawa na nagpapakita kung paano gumagana ang demand sa ating buhay. Pagbili ng bigas araw-araw. Kahit tumaas ng kaunti ang presyo, patuloy pa rin tayong bibili nito dahil kailangan natin ito upang mabuhay. Ipinapakita nito na ang pangangailangan ay malaking bahagi ng ating demand. Pagdami ng bumibili ng payong kapag tag-ulan. Kapag umuulan, biglang tumataas ang kagustuhan at pangangailangan natin sa payong o kapote. Kahit hindi naman ito kailangan kapag maaraw, nagiging mataas ang demand dito kapag nagbago ang panahon. Mataas na demand sa school supplies bago magbukas ang klase. Sa mga linggo bago ang pasukan, mapapansin mong pila-pila ang mga magulang at mag-aaral sa mga tindahan ng lapis, papel, at kwaderno. Sa panahong ito, mas marami ang kaya at gustong bumili ng mga nasabing gamit. Tumataas ang demand sa regalo kapag Pasko. Dahil sa tradisyon at pagkakataon, mas marami tayong binibiling tsokolate, laruan, damit, at iba pang regalo tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Kahit mas mahal ang mga ito minsan, tumataas pa rin ang dami ng gustong bumili. Ano ang ipinapakita nito? Ang mga halimbawang ito ay nagpapatunay na ang demand ay hindi lamang nakabase sa presyo. Naaapektuhan din ito ng ating pangangailangan, panahon, okasyon, at tradisyon. Sa bawat oras na pumipili tayo ng bibilhin, tayo ay gumagalaw sa loob ng konsepto ng demand. Ang batas ng demand. Paano tayo naaapektuhan ng presyo? Sa ating pagpili ng bibilhin, mayroong isang simpleng tuntunin na madalas nating sinusunod. Ito ay ang batas ng demand. Ito ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa economics, na nagpapaliwanag ng ugnayan sa pagitan ng presyo, at ng dami ng nais, at kayang bilhin ng mga tao. Ano ang sinasabi ng batas ng demand? Ito ay maikli at madaling tandaan. Kapag tumataas ang presyo ng produkto, bumababa ang dami ng demand. Kapag bumababa ang presyo ng produkto, tumataas ang dami ng demand. Ipinapakita nito na ang presyo at dami ng demand ay may kabaligtarang ugnayan. Mas kaunti ang handang bumili kapag mahal, at mas marami kapag mura. Isang simpleng halimbawa, ang ice cream. Isipin mo ang paborito mong lasa ng ice cream. Kapag 25 pesos lang ang presyo, marami ang magkakagustong bumili. Maaaring dadalhin mo pa, pati ang iyong mga kapatid o kaibigan. Ngunit kapag umakyat ito sa 80 pesos, iisipin mo muna ng mabuti. Baka isang piraso na lang ang bibilhin mo, o kaya, ay hahanap ka na lang ng ibang merienda na mas mura. Bakit ganito ang nangyayari? Nangyayari ito, dahil limitado ang ating pera. Kapag mas mahal ang isang bagay, mas malaki ang ibabawas nito sa ating ipon o budget, kaya mas pinipili nating magtipid, o maghanap ng kapalit. Ang batas ng demand ay nagpapaalala sa atin na sa bawat pagtaas o pagbaba ng presyo sa palengke o tindahan, nagbabago rin ang ating desisyon at dami ng binibili. Ang schedule ng demand. Sa talaan, nakikita ang ugnayan. Upang mas malinaw na makita at masuri ang batas ng demand, gumagamit tayo ng schedule ng demand. Ito ay isang talaan o listahan na nagpapakita ng dami ng produkto na handa at kayang bilhin ng mga mamimili sa bawat antas ng presyo sa isang tiyak na panahon. Narito ang isang halimbawa ng schedule ng demand. Ano ang ipinapakita sa talaan?
Sa pagtingin natin sa mga numero, makikita natin ng malinaw ang prinsipyong ating napag-aralan. Habang tumataas ang presyo, nababawasan o bumababa ang dami ng demand. Kapag mura, katulad ng 20 pesos sa talaan, umaabot sa 100 ang handang bumili. Kapag tumaas hanggang 60 pesos, naging 20 na lamang ang dami ng demand. Pinatutunayan nito, na mayroong kabaligtarang ugnayan ang presyo, at ang dami ng gustong bilhin. Kapag mas mura, mas marami ang kayang kunin, kapag mas mahal, mas kaunti ang pinipili, dahil sa limitadong budget ng bawat isa. Ang talaang ito, ang nagsisilbing batayan, upang iguhit ang tinatawag na kurba ng demand. Ang guhit na lalong magpapakita ng larawan, ng galaw ng presyo at demand. Ano ang ipinapahiwatig ng hugis na ito? Ang pababang pagkahilig ng kurba ay patunay mismo sa batas ng demand. Ipinapakita nito ng biswal na ang presyo at dami ng demand ay may kabaligtarang ugnayan. Kapag tumaas ang presyo, gumagalaw ang kurba pataas at pakaliwa. Ibig sabihin, bumababa ang dami ng demand. Kapag bumaba ang presyo, gumagalaw ang kurba pababa at pakanan, o tumataas ang dami ng demand. Mula sa simpleng talaan, ngayon ay nakikita na natin sa larawan, kung paano nagbabago ang ating desisyon sa pagbili, kasabay ng paggalaw ng presyo. Hindi lang presyo ang mahalaga. Iba pang salik, na nakaaapekto sa demand. Sa ating pinag-aralan, alam na natin, na kapag tumataas ang presyo, bumababa ang dami ng gustong bilhin. Ngunit, alam mo ba na hindi lamang presyo ang nagpapabago sa ating desisyon? Marami pang ibang bagay ang nakaka-impluwensya kung bakit biglang tumataas o bumababa ang kagustuhan at kakayahan nating bumili kahit nananatili ang presyo ng isang produkto. Narito ang mga pangunahing salik na nakaaapekto sa demand. Unang salik, kita ng mamimili. Isa sa pinakamalaking nakaaapekto sa ating kakayahang bumili ay ang ating kita, o kita ng pamilya. Ito ang perang ating natatanggap mula sa sweldo, negosyo, o iba pang pinagkukunan. Malaki ang epekto nito, kung gaano karami ang ating mabibili, kahit hindi nagbabago ang presyo ng mga bilihin. Kapag lumaki ang iyong kita o sweldo, mas lumalawak ang iyong kakayahang bumili ng mas marami, o mas magagandang bagay. Kapag naman bumaba o nawalan ng trabaho, mas nagiging matipid, at limitado ang iyong mga binibili. Paano ito nakaaapekto? Kapag mataas ang kita, mas lumalawak ang kakayahan nating bumili ng mas marami, mas magaganda, o mas kailangang mga produkto. Mas nagiging komportable tayo sa paggastos. Kapag mababa ang kita, mas nagiging limitado, at masinop tayo sa paggastos. Ang mga binibili ay kadalasang nakapokus lamang sa mga pangunahing pangangailangan. Isang simpleng halimbawa, isipin ang isang pamilyang matagal nang nag-iipon para sa mga kailangan sa bahay. Nang tumanggap sila ng bonus o dagdag na kita, bigla silang nakabili ng bagong ref, electric fan, at telebisyon na matagal na nilang ninanais. Dahil tumaas ang kanilang kita, tumaas din ang kanilang kakayahang bumili, kaya tumaas din ang demand nila para sa mga nasabing gamit, kahit na natili ang presyo nito sa tindahan. Ang kita natin ang nagtatakda kung hanggang saan ang ating kayang abutin. Kapag lumalaki ito, lumalawak din ang ating mga pagpipilian at dami ng nabibili. Pangalawang salik, panlasa at hilig. Bukod sa pera at presyo, ang panlasa, hilig, o kagustuhan natin ang isa pang malaking dahilan kung bakit nagbabago ang demand. Ang mga bagay na gusto natin, kinahuhumalingan, o nagiging uso, ay nagiging dahilan upang mas marami tayong nais bilhin, kahit hindi nagbago ang presyo nito. Nagbabago ang ating gusto at uso sa paglipas ng panahon. Ang mga sikat na musika, estilo ng damit, o pagkain na kinahuhumalingan ngayon, ay maaaring hindi na pamarangalan sa susunod na mga taon. Kapag uso o nagustuhan ng marami ang isang produkto, tumataas ang demand nito. Paano ito nakaaapekto?
Ang demand ay sumusunod sa kung ano ang tinatangkilik ng karamihan. Kapag nagbago ang ating panlasa, o may pumasok na bagong uso, sabay ding nagbabago ang dami ng produktong nais nating makuha. Ang mga bagay na sikat o paborito, ay tumataas ang demand, habang ang mga luma na o hindi na uso, ay bumababa. Mga simpleng halimbawa, trending na sapatos. Kapag nakita mong suot ng mga idolo mo, o ng mga kaibigan mo, ang isang partikular na modelo ng sapatos, mas gaganahan kang mag-ipon at bilhin ito, kahit mayroon ka ng sapatos sa bahay. Viral na pagkain. Napapansin mo ba, na mahaba ang pila sa mga kainan, na laging pinag-uusapan sa social media? Kapag naging usap-usapan, o naging viral ang isang pagkain, biglang dumarami ang gustong sumubok, at bumili nito. Bagong modelo ng cellphone. Tuwing may inilalabas na mas bagong bersyon ng cellphone, marami ang nagpapalit agad, dahil mas gusto nila ang mga bagong katangian nito, kaysa sa luma. Ang ating mga desisyon, ay hindi lang batay sa kung ano ang kailangan, o kung kaya ng bulsa. Malaki rin ang hatak, ng kung ano ang nakakaaliw, nakakaakit, o tinatanggap ng marami. Kapag nagbago ang panlasa, nagbabago rin ang demand. Pangatlong salik, presyo ng kaugnay na produkto. Hindi nag-iisa ang bawat produkto sa pamilihan. Madalas, mayroon itong kaugnay, o kaakibat na ibang bagay, at ang pagbabago sa presyo ng isa, ay maaaring magdulot ng pagbabago, sa demand ng isa pa. Nahahati ito sa dalawang uri. Ang mga kapalit na produkto, at mga karugtong na produkto. Mga kapalit na produkto, o substitute goods. Ito ang mga bagay na maaaring ipalit, o gamitin bilang kapalit ng isa pa. Kapag tumaas ang presyo ng una, natural na hahanap tayo ng mas mura pang kapalit, na halos pareho naman ang gamit. Halimbawa, kapag naging mahal ang presyo ng mantikilya, marami ang pipili na lang ng bumili ng margarina, dahil pareho naman silang ginagamit sa pagluluto, o pagpapahid sa tinapay. Dahil dito, bumababa ang demand sa mantikilya, habang tumataas naman ang demand sa margarina. Mga karugtong na produkto, o complementary goods. Ito naman ang mga bagay, na magkasamang ginagamit. Hindi masyadong pakikinabangan ang isa, kung wala ang isa pa. Kapag humina ang benta o demand sa una, apektado rin, at bababa ang demand sa kasama nito. Halimbawa, kapag nabawasan ang bumibili ng printer, asahan ding bababa rin ang bibili ng tinta o ink, para rito. Hindi mo kailangan ng maraming tinta, kung wala ka namang gagamiting printer. Magkaugnay, at sabay silang gumagalaw ang demand. Sa pagpili natin, tinitingnan din natin kung may mas mura bang kapalit, o kung kailangan pa ba natin bumili ng ibang bagay, na kasama nito. Ang presyo ng ibang produkto, ay malaki ring nakakaapekto, sa kung ano at gaano karami, ang ating bibilhin. Pang-apat na salik, bilang ng mamimili. Isa pang simpleng dahilan, kung bakit nagbabago ang demand, ay ang dami ng taong bibili, o gagamit ng produkto. Kahit hindi magbago ang presyo, panlasa, o kita, kapag dumami ang tao sa isang lugar, natural na tataas din ang pangangailangan at demand, sa mga bagay na ginagamit nila. Paano ito nakaaapekto? Habang dumarami ang populasyon, o bilang ng mga mamimili, tumataas ang kabuoang demand sa pamilihan. Mas maraming bibili, kaya mas malaki rin ang kailangang ibigay ng mga tindahan, at negosyo. Bigas. Habang lumalaki ang pamilya, o dumarami ang tao sa isang komunidad, mas marami ang kailangang lutuin, at ubusin araw-araw. Tubig. Ang bawat tao ay nangangailangan nito. Kapag mas marami ang nakatira sa isang barangay o bayan, mas lumalaki rin ang pangangailangan sa malinis na tubig. Bahay. Kapag dumarami ang pamilyang nagsisipag-asawa, o lumilipat sa isang lugar, tumataas din ang naghahanap ng matitirhan. Panglimang salik, inaasahan sa presyo. Sa huli, ngunit hindi bababa sa mahalagang salik, ay ang ating inaasahan, o hula, kung ano ang mangyayari sa presyo sa hinaharap. Ang ating pag-iisip kung tataas ba, o bababa ang presyo, ay nakaka-impluwensya, kung kailan tayo bibili.
Paano ito nakaaapekto? Kapag tumataas ang presyo, karamihan ay bibili agad ng maaga, habang mura pa. Kaya tumataas ang demand sa kasalukuyan. Halimbawa, ang gasolina. Kapag may balitang tataas ang presyo ng gasolina sa susunod na araw, mapapansin mong mahahaba ang pila sa mga istasyon ng gasolina, dahil nagpupuno na ang mga sasakyan, habang mababa pa ang presyo. Kapag inaasahang bababa ang presyo, ipagpapaliban muna ang pagbili, upang makatipid. Kaya bumababa ang demand sa ngayon. Halimbawa, ang gadget. Kapag alam mong may bagong labas na modelo sa susunod na buwan, maaaring hindi ka muna bibili ngayon, at maghihintay na lang na bumaba ang presyo ng luma. Ang demand ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nasa kasalukuyan. Nakadepende rin ito sa kung gaano karami ang mga ngailangan nito, at kung ano ang ating inaasahang mangyayari sa presyo, sa mga susunod na araw. Ang pagbabago dahil sa presyo, ay nagpapakita lamang ng paggalaw sa kahabaan ng parehong kurba. Samantalang ang mga salik na ito, ay nagiging dahilan, upang lumipat o gumalaw ang buong kurba ng demand, na maaaring lumipat pakanan, o tumaas ang demand, o pakaliwa, o bumaba ang demand. Pagtatapos, ang konsepto ng demand, sa ating buhay. Sa ating pagtalakay, napatunayan natin na ang demand, ay hindi lamang bahagi ng aralin sa economics, ito ay bahagi ng bawat desisyon, na ginagawa natin araw-araw. Natutunan natin, na ang demand ay hindi lamang simpleng kagustuhan. Ito ay ang pagsasama ng nais, at kayang bilhin sa iba't ibang presyo, at sa takdang panahon. Sinunod natin ang batas ng demand, na kapag mahal, kaunti ang nais bilhin, kapag mura, marami ang kumukuha. Nakita natin ito sa talaan ng schedule, at sa guhit ng kurba ng demand. Higit sa lahat, nalaman nating hindi lang presyo, ang nagdidikta ng ating pagpili. Ang ating kita, panlasa, presyo ng ibang kaugnay na produkto, bilang ng tao, at inaasahang presyo sa hinaharap, ay malaki ring nakakaapekto, kung ano, gaano karami, at kailan tayo bibili. Sa bawat pagbili natin sa tindahan, sa palengke, o sa online, ipinapakita natin ang konsepto ng demand. Ang ating mga pagpili, ang humuhubog sa takbo ng presyo, sa dami ng ibinibenta ng mga negosyo, at sa kabuoang galaw ng ating ekonomiya. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.